Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 5. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat, sa lupain ng Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu, na tumatahan sa mga libingan. At sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala, at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala, at pinagbali-bali ang mga damal, at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabit araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at mga kabundukan, at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu." At tinanong niya siya, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi niya sa kanya, "Pulutong ang pangalan ko sapagkat marami kami." At ipinamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsasabi, "Paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila." At ipinahintulot niya sa kanila, at ang mga karumal-dumal na espiritu ay nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy, at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000 at sila'y nalunod sa dagat. At nagsitaka sa mga tagapag-alaga ng mga yun, at ibinalita sa bayan at sa mga bukid, at nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. Nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo. Nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa mga katuwid bagay, siya'y nagkaroon ng isang pulutong at sila'y natakot. At sinabi sa kanila ng nakakita kung ano ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. At sila'y nagsimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya'y sinabi, "Umuwi ka sa iyong bahay sa iyong mga kaibigan na sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan kanya." At siya'y yumaon ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaano kadakila ang mga bagay na sa kanya'y ginawa ni Jesus, at nagtaka ang lahat ng mga tao. At nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nakipisan sa kanya ang lubhang maraming tao, at siya'y nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo, at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan, at ipinamamanhik na mainam sa kanya na sinasabi, "Ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at pabuhay." At siya'y sumama sa kanya, at sinundan siya ng lubhang maraming tao, at siya'y siniksik nila. At isang babae na may 12 taon ng inaagasan, at siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot, at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik, at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinasabi niya, "Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako." At pagdakay na ampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, "Sino ang humipo ng aking mga damit?" At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mong sinisiksikan ng karamihan, at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin?" At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng mga bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhas ay nalalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya, at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo."
Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae, bakit mo pa binabagabag ang guro?" Datapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi niya pinapahintulot na sino may makasunod sa kanya, liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga, at napanood niya ang pagkakagulo at ang nagsisitangis at nangagbubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya, ay kanyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo nagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata kundi natutulog." At tinatawanan nila siya na nililibak. Datapwat nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito at ang kanyang mga kasamahan at pumasok sa kinaroroonan ng bata. At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, "Talita kumi," na kung liliwanagin ay, "Dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad sapagkat siya'y may 12 taon na. At pagdakay nagtaka silang lubha at ipinagbili niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Marcos Kapitulo 6. At umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nakarinig sa kanya ay nagtataka at nagsasabi, "Saan nagkaroon ng taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya ibinigay at anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi ba taga rito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Walang propetang di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak at sa kanyang sariling bahay." At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. At nang gilala siya sa kanilang di pananampalataya, at siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid-ligid, at pinalapit niya sa kanya ang 12, at nagpasimulang sinugo sila sa dala-dalawa, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. At ipinagbili niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglalakad, kundi tungkod lamang, kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot. Datapwat gumamit ng mga sandalyas at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, "Saan man kayo magsipasok sa isang bahay, mangatira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin at hindi kayo pakinggan, pag-alis ninyo dooy ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patutuo sa kanila." At sila'y umalis at nagsipangaral na magsisi ang mga tao. At nakapalabas ng maraming demonyo at nakapagpahid ng langi sa maraming may sakit at pinagaling sila. At narinig ng Haring Herodes sapagkat nabantog na ang pangalan niya. At sinabi niya, "Si Juan na mangbabautismo ay nagbangon sa mga patay at kaya sumasa kanya ang mga kapangyarihang ito. At sinasabi na nga ng iba, siya'y si Elias, at sinasabi ng iba siya'y propeta na gaya ng ibang mga propeta." Datapwat nang marinig ni Herodes ay sinabi, "Si Juan na aking pinapugutan ng ulo, siya'y nagbangon?" Sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal at nagpahuli kay Juan. At nagpatanikala sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Filipo na kanyang kapatid, sapagkat nag-asawa siya sa kanya. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, "Hindi matuwid sa iyo na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid." At ipinagtanim siya ni Herodias at hinahangad siyang patayin at hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, palibhasa'y nalalamang siya'y lalaking matuwid at banal, at siya'y ipinagsanggalang niya. At kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilihan siyang mainam, at pinakikinggan niya siya na may galak. At nang sumapit ang isang kaukulang araw na kapanganakan niya, ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kanyang mga maginoo at mga mataas na kapitan at mga pangulong lalaki sa Galilea. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias,
ay sumayaw at siya'y kinalugdan ni Herodes at ng mga kasalo niyang nakaupo sa dulang. At sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang maibigan mo at ibibigay ko sa iyo." At ipinanumpa niya sa kanya, "Ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian." At lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, "Ano ang aking hihingiin?" At sinabi niya, "Ang ulo ni Juan ang mangbabautismo." At pagdakay pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi na sinasabi, "Ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." At namanglaw na lubha ang hari, datapat dahil sa kanyang sumpa, at sa nakaupo sa dulang ay hindi niya itinangi. At pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay, at ipinag-utos na dalhin sa kanyang ulo niya, at yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga, at ibinigay ng dalaga sa kanyang ina. At nang mabalitaan ng kanyang mga alagad, ay nagsiparoon sila at binuhat ang kanyang bangkay at inilagay sa isang libingan. At ang mga apostol ay nangagpisan kay Jesus at isinaysay nila sa kanya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa at ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, "Magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng konti, sapagat marami ang nagpaparoot parito at sila'y hindi man lamang makakain." At nagsiyaon silang nasa daong at nasa isang dakong ilang at bukod. At nakita sila ng mga tao sa pag-alis, at sila'y nakilala ng marami. At para-para ang nagsisitakbo at nagsisiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan. At naunang nagsirating pa kay sa kanila. At lumabas siya at nakita ang lubang maraming tao at nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor. At siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. At nang gumabi na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsasabi, "Ilang ang dakong ito at gumagabi na. Payaunin mo sila upang sila'y magsiparoon sa mga bayan at mga nayon sa palibot-libot nito at magsibili ng anumang makakain." Datapat siya'y sumagot at sinabi niya sa kanila, "Bigyan ninyo sila ng makakain." At sinabi nila si kanya, "Magsiyaon ba kami at magsisibili ng 200 dinaryong tinapay at ipapakain namin sa kanila?" At sinabi niya sa kanila, "Ilang tinapay mayroon kayo? Magsiparoon kayo at inyong tingnan." At nang malaman nila, ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. At iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat na pulo-pulutong sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsiupong hanay-hanay na tig-100 at tig-50. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala, at pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad upang ihain sa kanila, at ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. At nagsikain silang lahat at nagabusog, at kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol, 12 bakol na puno ng tinapay at mga isda naman. At ang nagsikain ng tinapay ay 5,000 lalaki. At pagdakay pinalulan niya sa daong ang kanyang mga alagad, at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo sa Betsaida, samantalang pinagyayaon niya ang karamihan. At pagkatapos na magpaalam niya sila, ay naparoon siya sa bundok upang manalangin. At nang dumating ang gabi, ang daong ay nasa gitna ng dagat, at siya'y nag-iisa sa lupa. At pagkakita sa kanila na totoong nangalulumbay sa paggaod, sapagkat sinasalunga sila ng hangin, at malapit ng 4 ng pagpupuyat, sa gabi ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat at ibig silang lagpasan. Datapat sila, nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay inakala nilang siya'y isang multo at nagsisigaw, sapagkat nakita siya nilang lahat, at nagulumihanan. Datapat pagdakay nagsalita siya sa kanila, at sa kanila'y sinabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong matakot." At pinanhik niya sila sa daong, at humimpil ang hangin, at sila'y nanggilalas ng di kawasa sa kanilang sarili. Palibhas ay hindi pa nila natatalastas yaong tungkol sa mga tinapay, dahil nasa ang kanilang puso'y pinatigas. At nang makatawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genezaret, at nagsisadsad sa daungan. At paglunsad nila sa daong, pagdakay nakilala siya ng mga tao, at nang malibot nilang nagtutumulin ang buong lupaing yaon,
At nagpasimulang dalhin sa kanya ang mga may sakit na nasa kanilang higaan, saan man nila marinig na naroon siya. At saan man siya pumasok, sa mga nayon o sa mga bayan o sa mga bukid, ay inilalagay nila sa mga liwasan ng mga may sakit at ipinamamanhik sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng nagsihipo sa kanya ay pawang nagsigaling.